Hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, dahil matagal na pong nag-request si ate, shoutout to sa inyo, ma'am. Pasensya na kayo kung ngayon lang ho tayo makakapag-update dito sa may South Sabana. So, ngayon, nandito na ho tayo sa lugar, sa labas lang kasi hindi tayo makakapasok. Gawa ng siyempre, may security, kailangan natin magpaalam sa kanila. So, nasa highway lang tayo, pumasok lang tayo dito sa may bakanting lote kung saan masisilip natin yung part o area nung ginagawa na tatlong palapag na pabahay dito sa may Muson na Cavite, yung South Sabana. So, ayun po siya. So far so good, dire-diretso naman yung paggagawa at makikita natin itong isa na to patapos na din. So at makikita nyo marami na rin mga iba pang ginagawa. Although doon sa harap niyan, alam ko parang may tatlong halos finished product na, no? Tapos na. So ilipat natin yung camera natin para kahit papaano makita natin yung nang malapitan yung building, yung pabahay ng gobyerno. O ayan siya. May bakanting lote dito sa may harapan. Di lang natin kung part pa rin to nung pabahay ng gobyerno. Dito meron tong daanan kung saan minsan pumunta tayo para makita natin na malapitan doon. Kaso nga lang, ayan, medyo madamo na. Huwag na nating lusubin pang pumunta doon kasi baka mamaya mayroong ahas. Ayan. Ito yung sa gilid. Pagka nasa highway kayo, makikita nyo to. Lapit tayo ng konti. Yan. Makikita nyo itong building na to at itong church na to, ayan o. So makikita nyo yan dito sa highway. Ito na kasi yung highway lang. Pero ito yung sa bandang unahan ha. Hindi to doon sa may kanto papasok. Usually walking distance lang tong pabahay na to. Pagbaba ninyo, pagsakay ninyo ng bus, no? Mula sa PTEX papunta ng Maragondon or Ternate yung signboard na sasakyan ninyo para makarating kayo dito. Kasi pagka Naik lang, sa bayan lang yun. Pero pagka Maragondon at Ternate, 100% madadaanan ninyo itong lugar na to. Itong tatlong palapag na pabahay ng gobyerno, dumidilim. Sana hindi pa umulan. Kaumpisa pa lang natin mag-video. Patay tayo nito. At ayun na nga. Parang katagal na natin hindi nakapag-video dito. Pero makikita natin ito ay halos patapos na. Lapit pa natin ng konti. Ayan o. Ayan o, halos patapos na ito. Once nakapasok tayo dito, nabidyohan natin ng malapitan, no, mismo sa loob, parang yung tatlo pa lang yung ginagawa, itong building na to at meron na parang model design. So, malaki din yung kwarto, may dalawang, yung unit, may dalawang kwarto, isang pang master bedroom, tapos isa yung sa mga anak. Pwedeng double deck na lang kung sakaling marami kayong anak. And then meron ding sala na okay naman kaysa dun sa mga talagang light material, no? Yung mga bahay na barong-barong, kung ikukumpara mo dito. So may CR, naka-tiles na, may shower. So tawag dito, may labahan din. So ayan siya. Talagang ang dating nito ay parang condo unit style, no? Kaso nga lang, ayun, nasa probinsya ka, malayo lang sa, tawag dito, sa trabaho, kung nasa Manila ang trabaho ninyo. Tapos yan, makikita nyo rin, sa katabi niya, ito yung isa, ayan o. Sa katabi, meron ding halos tapos na. May pintura na, parang may mga glass window na rin siya. Ayan siya o. Tapos, sa harap naman yan, ayan, makikita nyo yung mga posting bakal. So, yung pagkakagawa kasi nito, ay posting bakal tapos binalot nila sa semento. Kaya nga ang galing parang modern design yung pagkakagawa dito sa tatlong palapag na pabahay dito sa may Muson, yung South Sabana. Ganun yung design. So shout out din sa developer, no, nitong tatlong palapag na pabahay ng gobyerno kasi napaka-transparent niya. So nakapasok tayo once. Dahil in-invite ho tayo, pinintulutan niya tayong makapag-video na makita ng malapitan and then yung mga materyales, makuhanan ng video yung area. Kung hahanap ninyo dun sa
YouTube channel natin, yung video natin na yon, medyo matagal na kasi, makikita ninyo yung, yung mismong laki ng kwarto ng unit. Ayan siya. Tsaka napaka-transparent nga nung developer kasi imagine nyo, inallow niya tayong makunan yung lugar, yung paggagawa ng mga bahay, ng building, no? Nang sa ganun, magkaroon kayo ng idea kung gaano ka-trusted, kapulido yung pagkagawa nila sa pabahay ng gobyerno na ang pangalan ay South Sabana, dito sa May Muson, Barangay Muson, no, Naik, Cavite. Ayan, no. So, ilayo natin para makita nyo yung lugar. Ganyan sa kalaki. Usually, dun sa kabilang side, yung kabilang side pa lang nito, no, nakapacing ito sa highway. Papasok tayo dun sa may mismong kanto. Gusto ko lang pakita sa inyo yung gilid niya. Pero ito halos patapos na rin, no? Itong isa na to. Tapos, ayun, napinturado na, may glass window na, and then ito yung lugar niya. Ito na yung highway. Mas malayo itong pinistuhan natin. Papunta dun sa may kanto ng Muson. O, pupuntahan na natin yun. Paputik kasi ito yung lugar. Hindi ko kinunan pag-ikot gawa ng hindi ka nakasumpa ata ito. Balik natin sa normal. Ayan. Ay. Baha kasi bagyo eh. Bagyo na yun. Medyo naka-sentro ata sa bayan ng Naik yung bagyo. Ayan, pupunta tayo dito. Bali, nasa bandang likuran na tayo pagkagaling kayo ng Manila. No? So, papunta kasi doon sa kabila. Alam niya, papunta na ng Kabyang yun, doon sa may Ternate, pagagaling kayo ng Maynila. So, itong way natin, pabalik ng Manila, papunta ng Manila. So, yun siya, yun yung pabahay. Kita, di ba? Pagka dito ka sa highway. Okay? So, ayan, halos magkatabi lang itong church na Holy Trinity. Ayun lang yung pabahay. Kaya kung sino man yung mga sumisimba sa Holy Trinity, so yan yung simbahan nyo lang. Okay, so malapit na tayo sa kanto ng Muson para papunta dun sa pabahay. So ito na to siya, yung kanto na to. Kaya kapag sasakay kayo ng mga biyaheng Maragondon, Ternate, sabihin nyo lang ibaba kayo sa kanto ng Muson. Kaso ang lapad nga pala ng Muson, meron pa pala. Basta after nung Flying Bee, no? Pagkalampas lang ng konti ng Flying Bee. So ito yung harapan at ito na yung kanto. Naku, muulan na. Silong kaya muna tayo. Umulan na. Ito na yung kanto at dito na yung pabahay na yan. Yung sa may bus na yan, kung saan sila naka-parking, yan na yung compound ng tatlong palapag na pabahay. So yung may wheels na yan, ayan na yan siya. Nabot lang tayo ng ulan, kaya patila muna tayo. Yan, mukhang team. Mahina na yung ulan, pwede na siguro. Dito sa pinagsilungan natin. Nakakagutom yung niluluto nilang ulam. Ang bango, ang sarap. Ginutom ako, go na tayo. Maambong pa ng konti, pero pwede na. Pwede na nating pagtsagaan to. So, ito na yung harap. Ayan, ay lipat natin yung camera para makita nyo ng mas maayos. Pero andun lang yung Flying Bee. Yung mga bus na yan na naka-terminal dyan sa kanto, ayan na yung Flying Bee. So ganito nakalapit yan papunta dito. Pagka nandito ka, mga ilang metro na lang. Ito na to yung pabahay. Ito na yung bakod nila. So yun yung wheels na yun. Ayan na mismo. Kaya ilang kimbot mo lang, galing sa kanto, pabahay na. So itong bus na to nakakaparada rito, sila yung mga sasakyan mo pagka manggagaling ka ng PTEX. So abot yan. So sa gate 6, kaya kung gusto nyo mag-explore, makita itong lugar na to, bakit hindi pwede? So dati rito, ang gaganda pa ng mga tarpaulin yan. Ngayon medyo naluma na kasi. Kaya
tawag dito, hindi na natin makita yung mga picture. Pero ito, kita nyo kung gaano kaganda yan. Oh. Diba? Yung design. Tapos ito yung catwalk niya, oh, yung gitna. In between ng dalawang building. Ganun kaganda. Sige, go lang tayo. Habang umuulan, habang mahina pa. Tapos magpapalam lang tayo sa guard kung pwede. Makapag-video sa bukahan na lang. Umambon-ambon pa. Ito yung katapat, oh. Ay, mga residente. Kung dito kayo, lapit lang yan. Pagka sa video, parang layo-layo. Pero pagka dito actual, napakalapit lang. May bakanting lote lang. So, yun na yung lugar lang, oh. Kanto. At ito na siya. Ayan yung gate niya. Parang tayo kila kuya, baka sakali. Payagan nila tayo makapag-video dito sa harap. Ito na yung gate na to. Ayan na yung South Savannah. Okay? Yan, ito na yung main entrance at ito na yung compound. Mukhang meron din building na itinatayo rito. Itatayo. Tapos yun yung isa na yung parang basketball court ata yun. Ang labo na ng camera natin. So ito yung kabilang lugar na mas malapitan. Naulang kasi. At yan, ganyan kalapad yung compound. Tapos kahit linggo, kikita nyo, may mga empleyado pa rin pumapasok na magtatrabaho. Kahit masama yung panahon, tuloy-tuloy pa rin yung trabaho nila talagang, kumbaga, minamadali, no, na matapos kaagad para yung sa mga possible beneficiary, makalipat na kayo dito. Although yun, no, yung building na yan, 100% fully finished na yan. Kasi ayaw ko kung 1 year na rin tayong na-invite ng developer na makita natin yung area, no? Ayan yung building na una nating kinunan, yung nasa gitna na yan. Tapos, ayun ay ginagawa pa lang. Tapos ito halos patapos na. Tapos yung kabilang side niyan ay halos finished product na rin. Tapos dito sa harap, ito parang basketball court ata yan, no? Tapos may mga light na rin pala. May mga street light na rin. Sama talaga ng panahon, oh. Sang hangin, sang ulan. Maambon-ambon. Yun. May basketball court na kago. Nakikita nyo ba? Dito na tayo sa kabila. Ito kuya. Basketball court na talaga, no? May palaruan na talaga kaagad. Usually, kompleto to eh. Merong playground, may basketball court. Ito. Dito sa loob. Yun, no? Kakaroon daw ng school din pala rito. Ayos itong bakanting lote, malapit lang dito sa may entrance. Kumbaga, all in one. Di na kayo kailangan lumabas pa ng compound. Yung 3 palapag na pabahay ng gobyerno. Dito na lang. Kung punta naman kayo ng palengke, di naman kalayuan. Kaso nga lang yung pinaka-main transportation dito ay tricycle. Walang jeep. Medyo pricey compare sa jeep, no, ng konti. Pero ayun talaga yung mood ng transportation. Kasi nga sa probinsya, yan, oh. Dito sa kabila, naku, hindi na natin makita, nagpapaging na yung nating camera. Natin, yung area. Ang lapad yan, ito, meron na, oh, mga poste na, oh. Tapos kita nyo mga empleyado kasi umulan, tumatakbo. Ayan sila, oh. Dire-diretsong trabaho. Kumbaga, may mukha na talaga yung lugar. Tapos na yung isa na yan. Tapos na to, sir, oo. Yung isang building na yan. Oo. Wow, tsaka merong kumbaga water soap talaga sa taso yun, no? Water tank. Kaya hindi ka mangangamba na maanuhan ka ng tubig mawawalan. So sa kuryente, yan, may mga poste na rin sa mga para sa kuryente. Meron na rin nga atang kuryente yan, ayan, no? Halos kumpleto na. Tapos may street light na. Halos kumbaga mukha na talaga siya. Later on, yung community nyo dito para sa akin napakaganda kasi napakalapit lang nito sa main road. Walking distance lang, hindi mahirap i-access. Hindi katulad ng ibang pabahay na papasok ka pa sa looban ng barangay. So yun, may mga ginagawa pa dun sa gilid. Baka abot pa yun dun sa kabila na yan dyan. Ayan, oh. Tapos dito sa kabila na to dito. Alapad nito kasi almost 2,000 plus. Kung di ako nagkakamali na unit, no? Yung itatayo dito sa may Muson. 52 na building. Imagine nyo, 52 buildings yan na itatayo. Ganun siya kadami. Zoom out na natin. 54 unit, kuya. Ayun, no?
shoutout doon sa developer kasi believe ako kay sa developer dahil napaka-transparent to nila. Paulit-ulit ko talaga sinasabi. Well, naano lang talaga ako, na-miss lang ako kasi talaga sa kanya. Karamihan kasi sa proyekto ng gobyerno, parang napaka-secrecy, parang bawal ipakita sa taong bayan yung paggagawa ng isang proyekto. Pero dito kay sir, yun, shoutout po sa inyo, believe po talaga ako sa inyo. Dapat lahat to ng mga developer, no, na project ng gobyerno yung ginagawa kasi pera naman talaga ng taong bayan yan, hindi naman talaga pera ng private individual yan, kundi ng taong bayan. Maipakita po ninyo. Kaya yung sinusulong na batas na transparency, di ko alam kung batas na yan. Nasa ganun, magkaroon ng idea yung mga kababayan natin kasi kung wala, hindi makikita, paano mapupuna, paano makikitang mali yung ginagawa, di ba? Pero ako dito kasi actual nakikita ko sa lalaki ng mga materialis at saka yung mga bakal at saka yung pundasyon. Diyos me, parang ilang palapag yung lalim ng pundasyon ng mga building na yan. Ganun ka pulido yung pagkakagawa. Kasi nung ginagawa pa lang, na-invite na tayo, napakita na natin, naipakita na ni sir ng developer yung paggawa nila. So masasabi ko napaka-trusted lang. Tapos yun nga yung material, yung modern style design, na mga bakal yung mga poste, tapos parang nilalagyan na ng semento para mas tumibay pa yung building. Ang kainaman pa, ang lakas na ng ulan, merong tangke na ng tubig, ayun, no? May tangke ng tubig. Kaya hindi ka mag-worry na mawawalan ng tubig. Depende na lang talaga kapag nagkaroon ng problema yung linya. Pero kung tubig lang na mawawalan, yan yung tangke, nakikita nyo. Napakalayo natin yan dito sa gate, no? Tingin ko mga ilang metro ito. Mga 500 meter, 300, mga ganyan. No? Mula dito sa gate, sa kinatatayuan natin, pakita ko sa inyo. So yan, dito tayo sa gate ko. Dito tayo sa guardhouse. Umuulan. Ayun yung kanto, nakasilaw tayo. Yun na yung pabahay. Okay, so yun lang yung update natin. So sana nakapagpaalam ulit tayo. Minsan nahiya kasi ako talaga magpaalam sa kila sir, sa developer. Although yun, napakabait naman po talaga nila. Napaka-open po nila. Wala naman po akong masasabi na hindi maganda, kundi yun, papuri lang talaga kasi sila pa nag-invite. Once kasi parang first time natin nag-video, siyempre sa labas lang. At first time ko din lang yun nalaman na pabahay din ito ng gobyerno. Kaya nag-video tayo, kinuna natin yung labas, yung mga tarpaulin nila yung design dun sa harap. Tapos napanood nung isa sa mga tauhan, no, na ipakita sa developer at natuwa naman siya na dun sa ginawa natin. Kaya in-invite niya tayo, in-invite na talagang mabidyohan ng malapitan, no? Na makita ng maayos kung paano nila ginagawa, kung ano yung mga material na ginagamit nila. Para sa akin, napaka-trusted naman, kumbaga talagang pulido kasi yung pundasyon parang kung ako ang height ko ay mga 5'11", so lampas tao talaga yung pundasyon niya, ganun kalalim, no? Nitong tatlong palapag na pabahay ng gobyerno, itong South Sabana, so yun lang yung pangalan niya. Okay, inuulan na tayo. Maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, ma'am. Sana napagbigyan ko na po kayo sa inyong request na kung pwedeng pasyalan na natin. Ngayon napasyalan natin na yung South Sabana dito sa may Naik, Cavite. No? At maraming salamat sa suporta po ninyo. Pasensya na kayo, medyo natagalan lang. Ito kahit bumabagyo, talagang ginawa na natin ng video. Go na tayo!